Catherine Bernardo, ito na ata ang pinaka hindi magandang balita patungkol kay Miss Catherine na bagay na kumakalat ngayon sa social media. But before, hanggang sa ngayon ay trending at pinag-uusapan pa rin at talagang hot topic po itong si Miss Catherine Bernardo sa lahat ng mga kaganapan niya sa buhay. Kumbaga parang kapag si Miss Catherine kasi ang pinag-uusapan, talagang nakafocus ang lahat ng tao. Parang all eyes ay nakatitig sa dito po kay Miss Catherine Bernardo kung ano yung mga ganap niya sa buhay at kung ano-ano pa na mga nangyayari sa buhay niya. Pero ang hindi katanggap-tanggap ay mga balitang ito, panoorin natin. Oo nga. Wala, hindi ko na follow pero hindi ko nasaksihan yung follow moment. Ang istorya niya parang gabi, finalo pa kasi parang gusto magpadala ng private message. Oo. The following day, Nag-ugat ang mga issue matapos nga di umano na i-follow daw di umano ni Mami Min itong si Mayor Mark Alcala at kalaunan ay in-unfollow muli ito. Pero hindi nyo po makakayanan ang dahilan kung bakit ito ginawa ni Mama Min na talaga namang napaisip tayong lahat talagang pati po yung relationship ni Mama Min at ni Catherine ngayon ay nasa panganib dahil po sa isang tao na ikinong-connect sa pangalan niya. Panoorin natin. inafal kasi nga, may chika nga, dahil dadugtong ko na ba? Okay lang. Kasi diba, parang birthday something, may nag-prepare yung family ni Catherine. Parang hindi yata daw nagpakita or hindi sumipot si Catherine. According po sa isang showbiz channel, sinabi po nila na sa kaarawan nga ni Miss Catherine Bernardo ay nag-prepare ng isang parang surprise birthday party para sa kanyang pamilya. Pero sa hindi inaasang pangyari, hindi nga doon ito nga nga party sa Yeah. Ni Mayor. Hindi, pamilya, ni na Mami Min. Ay, ganun na? May ganun na. Kaya lumabas na rin yung isyong gusto niya maging independent. So according po dun sa kanilang chikahan, tungkol po dun sa bagay na yun, sinasabi po ng Marisol Academy na isa sa mga rason kung bakit di umano finalo ni Mama Min itong si Mayor Mark Alcala. Dahil gusto niya pong makausap ito dahil maaaring si Miss Catherine Bernardo during those times ay hindi nagpaparamdam kay Mama Min. Parang imbis na si Catherine ang masurpresa sa birthday niya, ay ito pong si Mama Min at ang pamilya niya ang na-surprise. So kaya daw dumabas si mga statement ni Miss Catherine that she feel lost and gusto niya pong magkaroon ng sarili niyang buhay pagkatapos niyang maipatayo yung magandang bahay para sa kanyang pamilya. Pangalawang issue kung saan at stake din ang relationship ni Miss Catherine Bernardo sa kanyang BFF na si Miss Trina Guitinco. Matatandaan po na sa kanyang renewal of contract sa ABS-CBN, nung nag-speech po siya, present po yan si Miss Trina. At sinabi po ni Miss Catherine na sa industriya ang kanyang ginagagalawan ay napakahirap daw di umano makahanap ng mga totoong kaibigan. Tinuturing niya pong isa sa pinaka totoong kaibigan sa kanya ay si Miss Trina Guitinco na present na doon. Pero tila baga is parang nababahira na din ng intriga. Ito pong friendship nila dahil lang sa iisang lalaki, which is ang tinutukoy ko ay si Mayor Alcala. So dahil dito mas lalong nanggigigil ang ilang mga fans na parang hindi po nagiging magandang effect sa kanya netong si Mayor Mark Alcala. Marami pong parang you and me against the world, diba? Ang siste pa, hindi pa man po umaamin si Miss Catherine Bernardo kung totoo talaga yung mga chismis na ito. Pero unti-unti na pong sinisira ang pangalan ni Miss Catherine. Pinapalabas po nila na si Catherine ay parang hindi nare-respeto o hindi ino-honor yung kanyang magulang, 'di ba? Dahil sa pag-dead mga nito sa birthday party or surprise birthday party na inihanda ni Mama Min para sa kanya. Pangalawa, parang hindi niya po tinitignan yung friendship nila ni Miss Trina Guitinco. Gano'n niya lumalabas sa SOCMED na bagay na nagpaparumi or nagpapapangit sa imahe ni Miss Catherine. Ang pinaka-worst thing nito is maapektuhan pa pati po yung mga next project na gagawin niya dahil po sa mga ganitong klase ng news. So, tila baga talagang marami pong nagsasabi na hindi po, parang hindi sila ganon kasang-ayon, ano? Even other people is talagang hindi po sang-ayon na kung si Mayor Mark Alcala nga daw di umano ang makakatuluyan or magiging jowa nitong si Miss Catherine. So, ang challenge natin kay Mayor, kung talagang mahal niya or gusto niya talaga si Miss Catherine Bernardo, is magsalita siya at ipaglaban niya si Catherine. Linisin niya yung pangalan ni Miss Catherine Bernardo sa mga aligasyong ito. Kasi, nakakalagkad kasi ang pangalan
pangalan ni Miss Catherine Bernardo sa mga issue na hanggang sa ngayon wala pa ring linaw na galing mismo sa bibig ni Miss Catherine. Yan po kasi yung pinakaantay natin. So the more na silent po sila, wala silang dinideny at wala rin silang inaamin, ay mas lalo lamang po na nasisira yung pangalan ni Catherine Bernardo. Yan po yung pinaka-worst thing na nangyayari ngayon kay Miss Cat. Although makikita natin yung success story niya na talaga namang umaariba po yung kanyang karera ngayon dahil sa dami ng mga nagtitiwalang brand sa kanya. At the same time, sa dami po ng mga commercials and mga projects at upcoming projects sa darating pa sa kanya. So, dahil ito rin po ay isa sa mga paghahanda niya dahil gusto niyang magpatayo ng sarili niyang bahay. So, yun po yung ilan sa mga hindi kagandahang balita with Miss Catherine. Yung dating magandang imahe niya na sobrang bait na anak at mabait na kaibigan, ngayon is nadudungisan na dahil kay Mayor Alcala. So, kayo po, ano niyong saloobin patungkol dito? Comment down below. And now, narito naman ang ilan sa mga komento reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest updates. Magbasa tayo. Unahin natin si Ma'am Teresita Segunda. Sabi niya, sabi ni Melay, may naghihintay kay Kat, napakagwapo na taga-kabila. So, pwedeng si Alden. Kasi nahanap ko po kasi yung exact words or exact statement po ni Miss Catherine or ni Miss Melay patungkol dyan. Kasi kung sinabi niya na may naghihintay sa kanya na taga-kabila, so maaaring si Alden Richards talaga. Sabi ni Juday Trapsi, Lilo, may pelikula nga sila ni Julia Barreto. Sunod, Kim, alam mo Alden, maraming gustong makapareha yan si Ann Curtis na ultimate crush niya. Gusto pa niya para lahat ng artista sa ABS-CBN makasama niya, lalo na sa mga kissing scenes. Yan ang maglaylo. Ayun. Salamat Ma'am si Juday Trapsi sa inyong komento. And sabi pa ni Miss Cora Weber, huwag ka lang talagang mag-join sa politics kasi kung nasa politika, it's either your resources will be used especially during election or you will learn how to be corrupt and your good image and integrity will be ruined. That's motherly advice. Which is true, diba? Katulad na sinabi ni Alden, pwede siyang tumulong kahit wala siya sa posisyon. Sabi po ni Ebuan Moideno, hello ma'am, pangarap ni Alden maging piloto at si May ng flight stewardess din ang gusto. Sabi pa nga ni Alden noon sa interview niya sa piloto at si May ng flight stewardess niya. Okay. So, ano pong gusto niyang isipin po namin tungkol dyan? Okay. And another one, sabi ni Miss Minda Bolande, Alden, congrats, go, go, go for your good future, cut then forever, God bless. Sabi ni Jobel Clavicle, means po niyan, baka nagpiprepare na siya sa pag-aasawa, unti-unti na siyang malalaylo sa showbiz. Nasabi na niya yan sa interview niya before. Ayun. So ito naman yung kanyang komento with regards to this. Which is, di ba tama po? Sinabi po ni Alden Richards noon na kapag pumasok na po siya sa tahimik na buhay, kung gusto niya na talaga prepare na siya, is talagang maglalaylo na siya sa showbiz. Sabi ni Miss Piggy, wow, go go Alden, iba pa rin kung may natapos, oras na para pangarap mo naman ang matupad. Yan, ito naman yung kanyang, actually, tapos po si Alden ng 4-year course. At the same time, mag-aral din po yan patungkol sa kanyang mga business. And sabi ni Miss Will Malagasca, wow, sa bagay, pwede namang di maging politiko. Si Alden, mabait siya at matulungin. Kaya naman tumulong siya kahit di siya politiko, Miss Arats. Tingnan natin ang mga maging desisyon nila. Maisip nila si Kat Den. Basta ako, Miss Arats, Kat Den forever. Kahit ano mangyari, Kat Den forever. Ayan, thank you Ma'am si Will Malagasca sa inyo pong komento. Talagang nag-aantay lang po talaga tayo at mas much better, diba, na talagang maging panatag lang po tayo sa mga pagkakataong ito. Although, hanga nga po ko sa ilang mga Kat Den fans, sa kahit wala tayo nakikitang any ayuda na nanggaling sa kanila magkasama sila, still, exist pa rin po kayo. So,